Magandang araw kay Ma'am Zit De La Cruz. Okay, so Ma'am Zit, ito po yung full setup ng ating sewing machine po, ma'am. Palagi niyo po tatandaan, ito pong transformer natin is palagi pong nandito. Ayan. Wag niyo po siya isasaksak ng direkta, ma'am, kasi bawal po siya, ma'am. Then sumunod po dyan, ito pong ano natin, power cord natin, dito po natin siya, Ma'am Zit, sasaksak. Ayan. Then itong saksakan natin, dito po siya, ma'am. Ayan. So napaka-solid talaga yan, Ma'am Zit, ha. Yan ang proper paglalagay po natin ng sinulid po, Ma'am Zit. Okay? Then ang full setup natin yan na po mismo. Ang isusunod natin yan, Ma'am Zit, is ipapakita po natin mga pa-prelis natin. Ayan po sila. Okay? Tapos ito po yung pang button holder natin, ma'am. At ito na rin po yung pang butonis natin, ma'am. Ayan. Okay. Then, unang-unang gagawin natin, ma'am, is yung refilling thread. Yung refilling thread po natin, Ma'am Zit, dito po natin ilalagay yung bobbing natin. Itutulak natin doon. Yung sinulid natin, either hawak mo or saan mo nilagay, itatali mo dito, ma'am. Then, pipindutin nyo po yan, ma'am. So, refilling thread na po yan, ma'am. Okay. Gumagana po yan. Then, wag nyo po kakalimutan, ma'am, mag-subscribe sa ating YouTube channel sa Mato Sewing Machine. Same name sa ating TikTok. Then, sa ating Facebook page, Tutorial Demo Mato Sewing Machine Vlog. Okay? So, maglalagay po tayo ng sinulid po, ma'am, sa taas, papunta po sa needle. Okay? So, ito po yung sinulid natin, ma'am. Ayan po siya. Ayan. Ilalagay po natin sa likod. Ayan, nakikita nyo po. May dalawang metal hinge po doon. At yung pressure foot natin kailangan po nakataas para umupin po yung tension. Ayan. Sunod natin, pataas na po yan. Then, isasabit natin dito yan, ma'am. Ayan. Okay? So, ito pong sinulid natin, pwede natin isabit dito, ma'am. Ayan. Para hindi po siya nahihila. Ayan. Okay? Then, taas natin siya ng konti po, ma'am. Ayan. Para pumasok po siya. So, dire-diretso na po dito siya, ma'am. Sa may maliit na spring. So, iurong ko lang po ito, ma'am, para makita nyo po siya. Ayan. Sasabit ko na po dito, Ma'am Zit De La Cruz. Ayan, then ipapasok ko na po sa butas ng karayom. Okay? Pwede niyo po aralin itong automatic shooter thread or magmamanual po kayo mag-shoot ng karayom. Ayan po siya, ma'am. Ayan. Napakadali lang po yan, ma'am, dahil ibababa nyo lang po yan. Pag binaba mo po siya, press kong papuntang ganon. Ayan, sabit ko po dito at dito na po siya, ma'am. So magkakaroon po siya ng circle or bilog sa likod, then kukunin natin siya. Sumunod naman natin, itataas natin ito, ma'am. Then i-open natin ito, tanggalin natin yung ating plastic cover, then tatanggalin natin ito, at ito po yung bobbing natin. So ito po, ma'am, yung pinaka-importanting, tatandaan nyo po yung paglalagay po dyan sa ilalim. Meron po tayong itikita dito at bawal po natin ilagay yung kamay natin doon. Okay? So ito po yung bobbing natin, ma'am. Ilalagay natin ng ganyan at isasabit natin doon sa pinakamalit na hiwa. Papunta po sa kaliwa. So yung pinaka-min. Ayan. Min indicator po niya, ma'am. Then, hawakan po natin, ma'am, yung ating sinulid na nanggaling sa karayom po, ma'am. Bakit po kailangan po natin hawakan? Para makain niya po yung sinulid nanggaling sa ilalim. So, saan po yung sinulid natin galing sa karayom? Ito po siya, ma'am. Iikutin po natin ito, ma'am. Ayan po siya. Makikita nyo, nagsama po yung dalawang sinulid po, ma'am. Ayun, no. Pag nagsama, hilain nyo lang po siya, ma'am. Then, kunin nyo po siya, ma'am. Then, ipasok nyo po sa loob o sa labas. Ayan. Then, ilalagay na natin ito, ma'am. At tayo na po ay magte-testing ng mga stitches na gusto natin dito, ma'am. Okay? Ito po yung distance. Ito po yung wide. Yung distance para po sa zigzag at saka straight line. At lahat dito. At pati rin po dito. Yung wide para lang po sa zigzag po niya. Kung gaano kakitid, gaano kalapad. Okay po, ma'am? Ito na po, ma'am, magte-testing tayo ng tela natin para makita nyo po yung performance ng ating sewing machine. So, ayan. So, straight line po siya. Wala pong distance na binago. So, pindutin po natin yan para tumakbo po siya, ma'am. Okay? Then, i-stop natin siya, ma'am. Then, baguhin po natin yung distance siya po, ma'am. Pailawin natin yan. Iilaw po yan, ma'am. Para makita po natin yung agwat or spacing ng ating sewing machine. So, stop natin siya, ma'am. Okay? So, ito na po siya, ma'am. Makikita nyo po siya, ma'am, na talagang nag-spacing po yung ating sewing machine po, ma'am. De La Cruz. Ayan. Okay? So, ma'am, ito po, ma'am, yung ating stitches po, ma'am. Okay? So, ang gagawin po natin, ma'am, tayo po ay magsisigzag. So, ayan.
Magsisigsag po tayo dito sa gilid, papunta po tayo dito. Ayan. Ayan po siya, ma'am. Then wala pong distance, saka wala po siyang spacing or wala po siyang wider. Ibig sabihin, normal lang po siya, ma'am. Okay? Then kung gusto niyo po siya laparan ng sigsag, pwede niyo po ito ma'am pailawin, ma'am. Ayan. Okay? So yan, napakalapad na po yung sigsag natin, ma'am. Okay? Then kung gusto niyo po magborda, ma'am, pwede niyo po ito subok-subukan, pang edging. Ayan po siya, ma'am, para sa mga laylayan ng ating tela, ma'am. Lahat po yan, ma'am, gumagana po siya, ma'am. Then kung gusto niya po pang piping, ito po siya, ma'am. Ayan, napaka-solid talaga to, ma'am. Ayan, grabe. Ang ganda talaga ng nakuha ni Ma'am Zit de la Cruz na sewing machine. So ayan po siya, ma'am. Okay, so any concern, i-PM nyo po ako sa Mato Sewing Machine Vlog sa ating Facebook page para maturuan po kayo at may guide po kayo sa ating sewing machine na in-order niyo po, ma'am. Ayan, okay. So ito na po siya, ma'am, yung ginawa po niyang mga multiple design po, ma'am. Ayan, napaka-solid at napaka-stick. Okay po, ma'am, gagawa po tayo ng mga multiple embroidery niya po, ma'am. So okay po, ma'am, dito naman po tayo sa ating mga multiple embroidery ng ating sewing machine. So ayan po siya. Then pagkatapos naman po niya, ma'am, lalagay natin yung full setup natin sa paggawa ng buton, pang butones at saka pang button holder po, ma'am. Ayan po sila lahat, ma'am. Nagpapangsyon po yan, Ma'am de la Cruz. Okay. Then isunod naman natin yung scallop natin sa itaas. Ayan, napaka-solid talaga yan, ma'am. Okay. So panoorin nyo to, ma'am. Then pakishare sa ating TikTok if ever po na ma-unbox nyo po siya, at pag-feedback rating sa ating TikTok shop, magbigay lang po kayo ng ratings natin kung kayo po, ma'am, ay satisfied sa ating shop po, ma'am. Okay? So ayan na po siya, ma'am. Stop natin siya, ma'am. Then tayo po ay gagawa ng pang button holder. So dapat po to, ma'am, itong sinulid natin mahaba po yan, ma'am, ha? Hindi po siya, ma'am, pwede na maiksi lang po, ma'am, kasi po ano po siya, ma'am, matatanggal po siya. So dapat mahaba po yung ating sinulid, ma'am. Ayan. Ayan, haba-haba nyo na po siya, ma'am, yung sinulid nyo, para hindi po siya matatanggal. So ganyan po siya kahaba po, ma'am. Okay? So ngayon magagawa po tayo ng panggawa nating na butones po, ma'am. Pag po kayo mag-alala, ma'am, dahil ako po ay nag-tutor sa mga video natin once na kailangan nyo po, ma'am. Okay. So okay po, ma'am, ganito naman po pag tayo po, ma'am, ay gagawa ng button holder natin. So itong button holder natin, pwede po yan mahaba, pwede po siya maiksi. So ito po yung butones natin at ilalagay po natin siya, ma'am. Ayan, susukatin natin yan. So ayan po siya, ma'am, laging sukat na po siya. Pipindutin natin yung kulay black po doon kasi sasabit po natin yung ating guide button holder po, ma'am. So ayan po siya, ma'am. Ayan. Napaka-solid talaga to, ma'am. Dahil gagawa po tayo ng pang button holder natin, ma'am. At itatapat po natin yan at ibababa po natin yung pressure foot natin, ma'am. Ayan. Okay? So, meron pong binababa po dito, ma'am, para po sa ating attachment. Okay. So, ito na po siya, ma'am, ha. Pupunta na po tayo, ma'am, sa ating button holder guide, ma'am, or panggawa ng butones po, ma'am. So, ayan. So, i-zoom in natin muna para makita nyo po siya, ma'am. Ayan. Pang button holder na po yung gagawin natin dito, ma'am. Ayan. So dalawang klase po yung button holder natin, ma'am, kasi meron po tayong malapad at makapal na malapad tsaka makitid na manipis. So dito po tayo sa malapad natin, ma'am. Okay, so ayan. So ayusin nyo lang po yung sinulid nyo, then itoldok nyo muna siya, ma'am. Ayan. Okay, so pindutin na po yan, ma'am. So automatic na po yan, ma'am. Nagagawa po siya ng button holder. So pwede nyo po ilagay sa speed para medyo mabilis po yung takbo niya po, ma'am. Ayan, napaka-solid talaga ng panggawa niya ng button holder po, ma'am. Okay? So, ayan, napaka-astig talaga yan, ma'am. Oh. Yan po yung malapad na pwede sa mga maong na panggawa ng button holder. So, okay. So, natapos siya po. Itataas po natin yan. Then, itataas din natin ito. At ipapakita po natin sa inyo yung ginawa po niyang button holder po, ma'am. Napakaganda talaga siya, ma'am, gumawa ng button holder. Basta panoorin nyo po ito, ma'am, hanggang dulo po, ma'am, para ma-reach out nyo po yung paggawa ng button holder. So, tingnan nyo po siya, ma'am. Ihiwain nyo lang po siya kasi meron po tayong panghiwa doon para dito. So, gagawin po naman natin yung makitid. Kailangan mahaba po yung sinulid natin, ma'am. Okay? So, ito po siya, ma'am. Ayan. Ibababa natin yun ulit. Ayan po siya, ma'am. Okay? Then, ilalagay natin yan. Then, pupunta po tayo sa pinakamanipis or
sa ating maiksi or manipis na button holder. So ayan po siya ma'am. Yan, matik na po siya ma'am. Hindi na po tayo mahihirapan dyan. Dahil siya na po yung kusang maglalagay ng button holder sa ating sewing machine. Then meron pa po yung pang button. So yung pangkabit ng butones, siya na po yung magkakabit dyan ma'am ha. Okay. So ayan. So, pag huminto po siya, itaas nyo po muna to ma'am. Then pag naitaas nyo, ilagay nyo lang po to ma'am. Then tanggalin nyo po siya ma'am. Then i-check natin ma'am kung gaano ka perfect itong button holder natin. Ayan. So perfect na perfect po talaga siya ma'am. Grabe. Lalo na pag na-memorize nyo po yung panggawa ng button holder po niya ma'am. Dahil sobrang perfect po siya ma'am gumawa. Ayan. So ayan po siya ma'am. Hihiwain nyo siya ulit ma'am. Then ngayon ma'am, tatanggalin natin yan. Kasi po gagawa po tayo ng pangkabit ng button saw. Okay. So ang gagawin nyo po dyan ma'am, tatanggalin nyo po muna itong ano natin, pressure foot natin. So ayan po siya ma'am. Tanggal ko na po siya. Then tatanggalin nyo po yung buong pressure foot kasi po ikakabit natin yung ating, ayan, natanggal ko na po siya ma'am ha. Ayan, ating button saw. Ayan, button saw, pangkabit ng butones po ito ma'am. Okay, so ilalagay nyo lang po siya ng ganyan. Then higpitan nyo po siya ma'am. Ayan, kailangan mahigpit po yan ma'am. Okay. Then pag nahigpitan nyo na po siya, medyo higpitan nyo rin po siya ng konti. Ayan. Kasi may tapang tanggal naman po tayo. So ito na po siya ma'am. Ikakabit ko na po yung butones sa ating tela. So ito po yung butones natin ma'am. Ito po siya ma'am. Ayan. Okay. So lalagyan muna natin siya ma'am ng tela. Ayan. Tapos ilalagay po natin ito ma'am. Ayan. Okay. So habaan natin siya. Dito tayo. Ayan po siya ma'am. Okay na okay po yan ma'am. Ngayon pupunta po tayo ma'am sa ating button saw. Ayan. So ngayon pag nakapunta po tayo, so ikutin natin yung hand wheel po ma'am. Ito po, ikutin natin yan kasi titingnan natin kung tumatama po ba siya sa butas na butones ng dalawa or hindi. So pag hindi po siya tumatama, iurong nyo lang po sa kanan o sa kaliwa. So ngayon pag nasindan natin siya, so pindutin natin ito ma'am. So ayan po siya ma'am. So nakakabit na po tayo ng pang buttons. So ito po siya ma'am ha. Ayan. Doon po tayo maghila sa likod. Ayan. So, ito na po siya ma'am. I-check natin yung pinaka-perfect na ginawa po niyang pang buttons. Ayan. Tingnan niyo po ma'am. Grabe, napakaganda po siya gumawa ng pang button saw at saka button holder po ma'am. So, ayan po siya ma'am oh. Solid na solid talaga siya ma'am. Grabe. Ayan. Wala po tayong makikitang issue niya or ano po niya. Okay ma'am, din tatanggalin ko naman po yan dahil ibabalik po natin ma'am yung original na pressure foot niya para sa universal design at saka embroidery natin ma'am. So ganito po ma'am yung pangtanggal. Ayan. Okay. Tawagan nyo lang po siya, then kunin nyo po siya. Then ilalagay natin dito yan ma'am. At saka ito, ilalagay natin dito pagtapos na po tayo. So ayan po siya ma'am. Ilalagay muna natin itong una. Okay. Pag nailagay natin siya, ipapasok natin siya ma'am ng todo. So ayan. Okay. So ayan po siya ma'am. Yung paglagay. Yung paglagay ma'am, kailangan sagad po siya dito ma'am. Ito po siya ma'am para ayan. Then alalayan nyo lang po siya at higpitan nyo na po siya ma'am. Ayan. Yun. Pag naramdaman nyo po na mahigpit na po siya ma'am, i-tight nyo na po siya ng konti. Ayan. Then ilagay nyo na po ito ma'am. Okay. So ayan po siya ma'am. Then ilalagay natin yung mga sample po natin na ginawa po ma'am. Yung sa live natin, ito po siya. Yung ngayon, ito po siya ma'am. Ayan. So okay po ma'am. So maraming salamat po sa iyo ma'am Zit de la Cruz sa pagtitiwala sa ating sewing machine at sa ating store sa Mato. Ayan po, napaka-solid talaga yan ma'am. Mga pa-previous po niya ma'am. Dami po yan. Thank you and happy showing po ma'am. Huwag po kayo mahiya mag-message sa Mato Sewing Machine Vlog sa Facebook page natin. Video tutorial po natin yan.